Karaniwan na tuwing may biyahe ang isang pangulo abroad, sino man ito o sino mang ilagay mo na pangulo, kadalasan ay may pumupuna dito. Ang karaniwang dahilan niyan ay dahil daw sa mga gastos dito. Pero marahil ang hindi naiintindihan ng mga kadalasang kritiko nito ay yung pakinabang dito. Bagaman marahil totoo na may mga gastos dito, pero di hamak na higit ang pakinabang nito. Alam nyo, sa pagsunod kay Jesus, bagaman marahil sa unang tingin ay lugi tayo dito, pero hindi yan totoo. Bagaman marahil meron itong mga sakripisyo, pero higit ang pakinabang o pagpapala nito. Pansinin niyo halimbawa ang nakaraan nating mensahe patungkol sa mga unang mga alagad na tinawag ni Jesus. Bagaman marahil meron silang isang bagay na kailangang iwan sa kanilang buhay, ang kanilang mga lambat, ang kanilang mga bangka. Pero di hamak na mas maluwalhati ang nais sa kanila ni Jesus. At iyon ay ang maging mga mamamalakaya ng mga tao na gawin silang tagapagdala ng isang makasalanan sa paanan ng ating Panginoong Jesus. At sana sa mga hindi pa sumusunod kay Jesus, at hindi lamang sa mga hindi pa tagasunod ni Jesus, maging sa mga tagasunod na ni Jesus. Sunod kay Jesus at para sa pangalawang pagkakataon sa ating sharing ito, muli ay inaanyayahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo at tutunghay tayo sa isa pang marahil isang pamilyar na passage sa Ebanghelyo, Mateo 12, tutunghayan natin ang talatang 46 hanggang 50. Ebanghelyo ni Mateo 12:46. Salita pa si Jesus sa maraming tao, ang kanyang ina at mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas at ibig nilang makausap siya. May nagsabi sa kanya, "Narito ang iyong ina at mga kapatid ay nakatayo sa labas at ibig ka nilang makausap." Ngunit sumagot siya at sinabi sa nagsabi sa kanya, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ay siyang aking mga kapatid na lalaki at babae at ina. Kaugnay lamang sa ating nakaraang teksto, sa ating nakaraang mensahe sa Mateo 4, talatang 18 hanggang 22, nabanggit ko na bago pa man ito, sinabi na nang mabalitaan daw ni Jesus na dinakip si Juan, ay pumunta siya sa Galilea. Kabanata 4, talatang 12, at sinabi nga din sa pagpapatuloy ng salaysay ni Mateo na nang iwang daw ni Jesus ang Nazaret, siya ay pumunta sa Capernaum. Ngayon, kung iisipin natin, bakit siya pumunta sa lugar na ito? Ito ay bilang katuparan sa hula ni Propeta Isaias. Ngayon, anong sinasabi sa hula ni Propeta Isaias patungkol dito? Pansinin niyo ang sabi sa Mateo 4, talatang 15 hanggang 16, ang lupain ni Zebulun at lupain ni Neptali, patungo sa dagat, sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil, ang bayang nakaupo sa kadiliman, ay nakakita ng dakilang araw. At sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. So mapapansin nyo na hindi aksidente o hindi lamang basta pumunta at tumira si Jesus sa lugar na ito, kundi meron siyang misyon dito. Yun ay para tuparin ang sinasabi patungkol sa kanya ng propeta Isaias. At sa kanyang misyon na ito
siya ay tatawag ng kanyang magiging mga alagad. At ito nga ang nakita natin sa ating nakaraang mensahe. Ngayon, kaugnay sa ating teksto ngayon, makikita natin na nasa kalagitnaan ng misyon ang ating Panginoong Hesus sa pagkakataong ito, kasama ang kanyang mga alagad. At marahil ang kapansin-pansin dito ay ang pagdating ng kanyang sambahayan. Maalala nyo na nasa Kapernaum na ang ating Panginoong Hesus sa pagkakataong ito. At yun nga ay dahil sa kanyang misyon sa lugar na ito. Ngayon kung iisipin natin, bakit parang walang kaabog-abog? Ay dumating ang kanyang sambahayan o kanyang pamilya sa lugar na ito mula Nazaret. Alam nyo, ayon sa account ni Mark, yun ay para daw pigilan siya sa kanyang ginagawang ito. Sapagkat nabalitaan nila na ang kanila daw mahal sa buhay na ito na si Jesus ay tila nawawala na sa sarili. Mark chapter 3 verse 20 and following, of course hindi totoo yan, pero dahil yan yung nakarating sa kanila, hindi naman sila nagsasabi na tila nasisiraan na ng bait ang ating mahal sa buhay. Hindi naman yan sinasabi ni Maria, hindi naman yan sinasabi ng kanyang mga kapatid, ay narinig lang marahil niya sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan. At yan ang nagbunsod sa kanila para dumako sa lugar na ito. Pero marahil ang medyo madramang tagpo dito ay hindi man lamang hinarap ni Jesus ang kanyang sambahayan. Ngayon, kung iuugnay natin ito sa pagsunod kay Jesus, ano yung mensahe na pwede nating makita dito? Muli, ito po yung aking mensahe kahawig nung nakaraan, at ito yung marahil gusto kong asahan nyo sa ating seryeng ito na mga na halos magkakahalintulad na mensahe. Sa kaharian ni Kristo, ang pagsunod o ang pagiging alagad ay may pagpili o pagpaprioridad. Sa kaharian ni Kristo, ang pagsunod o ang pagiging alagad ay may pagpili o pagpaprioridad o mayroong pag-una. Gusto nating linawin na hindi binaliwala, lalo pa hindi binastos ni Jesus ang kanyang sambahayan. Sa pagkakataong ito, malayo iyan sa katangian ni Jesus. Masasabi natin na si Jesus ang perpektong ehemplo ng pagiging mabuting anak, pagiging mabuting kapatid. Kaya huwag tayong magkakaroon ng kaisipan na parang walang galang na anak si Jesus, walang kwentang kapatid. Hindi. Malayo yan sa sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa Kanya. Malinaw yan sa Luke chapter 2. Naging pinabura sa paningin ng mga tao at ng Diyos. John chapter 19, siya nga ay nasa mahirap na kalalagayan, ay bago man lang siya tuluyang lagutan ng hininga, ay ibinili niya ang kanyang mahal na ina na si Maria sa kanyang kaibigan na si Juan. Ganyan si Jesus. Pero pinapakita dito na sa panahon na kailangan mong pumili para sa higit na bagay, dapat mong gawin ito. Marahil hindi madali na gawin ang bagay na ito, ang pumili, kahit marahil sa maraming bagay, sa usapin ng pagpili, napakahirap ng pagpili. Pero kung nalalagay ka sa ganitong sitwasyon, kailangan mo itong gawin. Ngayon, kailan ba tayo nalalagay sa ganitong sitwasyon o pagkakataon na kung minsan ay kailangan nating pumili? Kailangan nating magprioridad. Kailangan mong merong unahin dahil marahil hindi mo mapagsasabay. Sa dalawang bagay, tayo kung isuggest itong dalawang bagay na ito. Una, kung ito ay nakakahadlang sa kaharian ng Diyos. Kung ito ay nakakahadlang sa kaharian ng Diyos, at pangalawang bagay, kung ito ay sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Kung ito ay sumasalungat sa kalooban ng Diyos. So, unang bagay na mahalagang makita natin sa tagpong ito, bagaman madrama, kung ito ay nakakahadlang sa kaharian ng Diyos. Ang gusto kong sabihin dito ay kung ito ay nakakahadlang sa pagsulong ng kaharian ng Diyos, ng Ebanghelyo. At kung nalalagay ka sa ganyang sitwasyon, kailangan mong pumili. Tandaan natin na sa pagkakataong ito, ang ating Panginoong Jesus,
ay nasa kalagitnaan ng kanyang misyon, kasama ang kanyang mga alagad. Ngayon, kung si Jesus ay nasa gitna ng kanyang misyon with his disciples, ay anong aasahan mo dito? Siyempre, ang aasahan mo dito ay magpatuloy yung misyon na yon o hindi mahadlangan ang misyon na yon. At dito nga makikita natin na kahit pa ang kanyang mismong sambahayan ay hindi niya hinayaan na maging hadlang kanyang misyon na ito na ibinigay sa kanya ng kanyang Ama. So ang isang alagad o tagasunod na Jesus ay may hangarin na isulong ang kanyang kaharian sa kabila marahil ng mga kahadlangan nito, sa kabila marahil ng banta nito. Gusto ko rin linawin na hindi talaga banta unang-una ang pamilya ni Jesus sa kanyang misyon na ito. Ang unang masasabi nating banta sa misyon na ito ni Jesus ay ang gawa ng kaaway, ang gawa ng dyablo ni Satanas. Yan ang makikita natin sa mga nagdaang mga talata. Sa katunayan, ang dahilan nga ng pagpunta ng kanyang sambahayan sa lugar na ito ay dahil sa pag-aalala ng mga ito sa kanya. Kaya huwag nating isipin na parang unang-unay hadlang itong kanya. Marahil pwedeng maging hadlang o sagabal, pero unang-una hindi sila yung talagang hadlang. So makikita nga natin dito yung concern ng kanyang mga mahal sa buhay dahil nabalitaan nga nila na marahil dahil hindi na nga sa account ni Mark ay hindi man lang daw makakain ng tinapay si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Ay marahil dahil dito, hindi ka na makakain. Marahil nababalo na si Jesus. Marahil ganun ka na thinking at dahil doon ay itong kanyang sambahayan, concern dahil anak niya si Jesus. At yung mga kapatid niya ay marahil nag-aalala sa kanya. At nais siyang isama pa uwi sa Nazareth. Pero hindi nga nawawala sa sarili si Jesus. Kaya makikita natin dito na bagaman marahil concern ng kanyang pamilya sa kanya, pero dahil ito ay pwedeng pumigil sa kanyang ginagawang misyon na ito, ay hindi siya napigilan ng mga ito. Kahit pa ng kanyang sariling sambahayan. So mapapansin nyo kung gaano kahalaga kay Jesus ang pagsulong ng kaharian ng Diyos. At yan din ang inaasahan sa atin. Maalala nyo yung isang petisyon na tinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad na panalangin. Our Father in Heaven, hallowed be your name. Ang sabi doon, thy kingdom come. Ganyan ka manalangin. Manalangin kayo patungkol sa kaharian ng Diyos na dumating na nawa ito. Of course, dumating na yan, pero umiiral pa rin yan hanggang ngayon. Pinapakita dito na hindi ito isang bagay na pwede nating maliitin. Ipinapakita dito na ito isang bagay na dapat nating hangarin. At yun ay sa kabila marahil na merong mga banta ito. Alam niyo, gusto ko rin sabihin na ipinapakita maging sa ating teksto na hindi talaga lubusang mahadlangan ang pagsulong ng kaharian ng Diyos. Yan ang pinapakita sa ating teksto. Mapapansin nyo na sa kabila ng mga oposisyon, hindi pagkilala ng mga tao sa Kanya, gaya ng mga scribes and Pharisees, ay marami pa rin tagasunod si Jesus. Sa katunayan, nagsisiksikan nga raw at isang dahilan kung bakit hindi makausap din niya ng pamilya ni Jesus. Siya, ay dahil ang daming tao, nagpasugo pa siya ng isa. So, sumusulong ang kaharian ng Diyos. Pero hindi rin natin maitatanggi na mayroong marahil banta o sagabal sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos. At marahil ang malungkot dito, kung minsan ay yung nagiging banta o marahil o sagabal dito ay yun pang ating mga mahal sa buhay. Kaya huwag din nating isipin na parang hindi tayo magkakaroon ng problema sa ating mga mahal sa buhay. Sila man ay pwedeng gamitin ng kaaway
para pigilan tayo na isulong ang kaharian ng Diyos. Isulong ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Maalala nyo na sa pagkakataong ito, ang mga kapatid ng ating Panginoong Hesus ay hindi pa mga mananampalataya. Nanampalataya lamang sila matapos na muling mabuhay si Jesus mula sa mga patay. Kaugnay naman kay Maria, bagaman siya mananampalataya na, pero pinapakita rin dito na sa pagkakataong ito ay hindi pa malago ang kanyang pananampalataya. At dahil doon ay pwedeng sila man ay maging sa pagsusulog ng kaharian ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. At marahil pwede rin ganyan ang mangyari sa atin. Marahil dahil hindi mananampalataya ang ating mga mahal sa buhay, ay hindi natin magawa ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Isipin nyo halimbawa sa pagdalo natin sa pagsamba. Kung minsan marahil ay kung sino pa yung iyong mahal sa buhay, sila pa yung pumipigil sa iyo. Isipin nyo rin halimbawa sa usapin ng pagbabahagi ng ebanghelyo. Kung sino pa marahil ang ating mga mahal sa buhay, sila pa yung mga taga-usig mo. Sila pa yung hindi mo marahil mabahagi na ng ebanghelyo. Marahil sila yung lumalaban sa pagbabahagi mo ng ebanghelyo. Hindi man marahil ganito ang karanasan nating lahat. Marahil iba-iba ang ating karanasan sa bagay na ito. Pero kung minsan nangyayari ito at hindi nakapagtataka, sapagkat ang Panginoong Hesus man ay nagsabi kaugnay sa mga bagay na ito. Ang ninyo sinabi sa Mateo 10, talatang 34 hanggang 36, Huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak. Sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay sarili niyang mga kasambahay. Huwag tayong magkakamali na interpretasyon dito. Ipinapakita lamang dito yung epekto ng pagdating ni Jesus. Ipinakita dito na sa pagdating o sa misyon ni Jesus dito sa lupa, merong kikilala sa kanya, pero meron ding hindi. Anong resulta niyan? Ang resulta niyan, paglalaban. Pagsasalungat. Kaya nga sinabi din sa sumunod na talata dyan, talatang 37 ng Kabanatang 10 ng Mateo, na ang umiibig daw sa ama o sa ina, nang higit kay Jesus, ay hindi karapat-dapat sa kanya. Gayun din ang sinabi patungkol sa pag-ibig sa kanyang anak na lalaki o anak na babae. Sinyo na kahit ang ating mga mahal sa buhay ay pwedeng maging dahilan sa pagpigil ng pagsulong ng kaharian ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo dito mga kapatid. Bantayan natin ang ating mga sarili dito. Ang sabi nila, blood is thicker than water. At totoo yan. Pero dapat pagdating kay Jesus, higit siya sa ating mga mahal sa buhay. Dapat higit siya kanino man. Ang hamon ko ay bilang tagasunod ni Jesus. Hangarin mo na isulong ang kanyang kaharian. Sa kabila marahil ng mga kahadlangan ito. At yun ay kahit pa ng iyong mahal sa buhay. Gusto ko mo ring linawin na hindi ito pagbabaliwala sa ating mga mahal sa buhay. Parang sinasabi nila, ang sympathetic daw si Jesus. Hindi. Ang sinasabi natin dito ay kung sila ang nagiging hadlang sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Gusto rin na natin linawin na hindi rin naman talaga tayo ang nagsusulong ng kaharian ng Diyos ultimately. Ultimately, ang Diyos o si Kristo ang nagsusulong ng kanyang kaharian. Pero maganda dito,
Ipinapakita dito na kasangkapan tayo sa pagsusulong ng kaharian na iyon. At napakaganda noon mga kapatid. Pero kung minsan nga ay nahahadlangan tayo sa bagay na ito, at marahil lang mas malungkot pa nga dito ay kung minsan ang mga mahal pa natin sa buhay ang nagiging sanhi nito. At itong hindi natin dapat hayaan. Hindi ito dapat mangyari. Hindi ko inaalis na mabigat na karibal ang ating mga mahal sa buhay kay Jesus. O hindi natin inaalis na mabigat na karibal si Jesus sa ating mga mahal sa buhay. At marahil ang ating Panginoon Jesus nga ay nauunawaan yan. Kaya niya sinabi na ang umiibig daw ng higit sa kanyang ama o ina sa kanyang mga kapatid, na babae o lalaki, nang higit sa kanya, ay hindi karapat-dapat sa kanya. Nauunawaan ni Jesus na mabigat na karibal ang mga mahal sa buhay. Dito hindi sinasabi na wag nating ibigin o pahalaga ng ating mga mahal sa buhay. Ang sinasabi lang dito ay kung higit ang ating pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay kaysa kay Jesus. Napakagandang pagsusuri sa atin. At kung nalalagay tayo sa ganyang pagkakataon, sa ganyang punto, ay kailangan nating pumili. Alam nyo, iintindihan ko, naunawaan ko na merong iba na hindi sumasang-ayon sa naging pasya ni William Carey na magmisyon sa India at nakarinig ako ng ilang mga argumento dito. Hindi ako sumasang-ayon kay William Carey. Pinabayaan niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Halos wala siyang pakialam sa kanyang mga mahal sa buhay. Pagaman naintindihan ko marahil yung himutok dito, pero hindi totoo na binaliwala ni William Carey ang kanyang pamilya. Nagkaroon siya ng pagtimbang at sa pagtimbang niya ay talagang mas masidhi yung kanyang hangarin at yung panawagan sa kanya na magmisyon sa India. At isipin niyo na lang marahil kung si William Carey ay marahil napigilan ng kanyang asawa especially. Ay meron ba tayong ama ng modernong misyon or marahil meron bang maliligtas na mga Indian or may susulong ba ang kaharian partikular sa lugar na yun? Kung ito ang nagiging hadlang sa pagsulong ng kaharian ng Diyos, kailangan natin pumili, ngunit mayroong pangalawang bagay na marahil etikang mahalaga sa ganitong sitwasyon. Kung ito ay sumasalungat sa kalooban ng Diyos, ay dito malinaw na kahit ang sambahayan ng ating Panginoong Jesus ay hindi naunawaan na ang ginagawa ni Jesus ay kalooban ng kanyang ama. Ang palang ebanghelyo kaya hindi nakapagtataka na hindi man lang sinulyap, hindi nilabas, hindi kinausap ng ating Panginoong Jesus ang kanyang sambahayan. Ano yung simpleng itinuturo sa atin dito? Higit ang pagganap ng kalooban ng Diyos kaysa anumang kalooban. Yan man ay kalooban natin o kalooban ng iba. Gaano kasakit para sa sambahayan ng ating Panginoong Jesus na tila mabaliwala sila sa pagkakataong ito. Again, hindi talaga sila binaliwala, pero sa pagkakataong ito, parang naitsapera sila. Gaano kasakit ito? Ang hirap isipin na mula Nazaret ay hindi man lang nilabas ng ating Panginoong Jesus ang kanyang sambahayan. Tinatayang mula Nazaret hanggang Capernaum ay 30 miles or more or less 50 kilometers. Medyo malayo-layo sa kanilang panahon. Marahil naglakad lang sila. Hindi ko alam kung sila sumakay isa o may hayop silang sinakyan. Pero ang hirap isipin na ang sambahayan ng ating Panginoong Jesus ay bumalik ng Nazaret na bigo o masama ang loob. Pero yan ang katotohanan. Pinapakita dito na higit ang pagmamahal
o pagtuturing ng Panginoon sa mga taong gumaganap ng kalooban ng Diyos kaysa sa mga hindi gumaganap nito. Gustong ipakita dito na pagdating sa pagganap ng kalooban ng Diyos, very radical ang Panginoon. Para sa Kanya, it is a matter of choice. Kaya magandang pagsusuri ito sa atin, mga kapatid. Kung minsan ang pagsunod sa Panginoon ay nasusubok sa pagganap ng Kanyang kalooban. Hindi po pwedeng sabihin mo na tagasunod ka ni Jesus, pero hindi ka gumaganap ng Kanyang kalooban. Sa katunayan, maging ang ating Panginoong Jesus ay hindi dumating sa lupa para ganapin ang Kanyang sariling kalooban, kundi ang kalooban ng Kanyang Ama. Mga awit, 40, talatang 7 hanggang 8, na magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y dumarating. Sa balumbo ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, o Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Mapapansin nyo na maging ang ating Panginoong Jesus hindi dumating sa lupa para sa Kanyang sarili, para ganapin ang Kanyang sariling kalooban, kundi ang kalooban ng Kanyang Ama. At yan ang inaasahan sa atin, mga kapatid. Patungkol sa Pangulo, alam natin, meron tinatawag na cabinet members. Pumipili siya ng kanyang gabinete. Hindi sila gumagawa para sa kanilang sarili o para sa kanilang sariling kalooban o sa kanilang sariling kasiyahan, kundi sa kasiyahan ng Pangulo. Kung hindi sa kasiyahan ng Pangulo, tanggal ka. Iniisip ko nga kung i-apply ng Panginoon yan sa atin, hindi ko alam kung may matira sa atin, marahil tanggal tayo. Kung ganyan ang inaasahan sa isang cabinet member, lalong higit, ganyan ang inaasahan sa isang tagasunod na Jesus. Ang hamon ko marahil ay napakasimple. Higit sa anumang kalooban. Ito man ay kalooban mo o kalooban ng iba. Hangarin mo na ganapin ang kalooban ng Diyos. Huwag mong hayaan na dahil sa iyong sariling kalooban, hindi mo maganap ang kalooban ng Diyos. Gayun din, huwag mong hayaan na dahil sa kalooban ng iba, ay hindi mo maganap ang kalooban ng Diyos. At yun ay kahit pa ng iyong mahal sa buhay, ng iyong pamilya. May mga tao hindi makaganap ng kalooban ng Diyos dahil sa sobrang pagpapahalaga sa kanilang pamilya. Muli, huwag niyo ako ma-misinterpret nyo dito. Medyo mahirap itong mensaheng ito. Hindi ko sinasabi na huwag niyong pahalagahan ang inyong pamilya. Pero kung ang iyo ng pamilya nagiging hadlang para hindi mo maganap ang kalooban ng Diyos, mali na po yun. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, sa patungo ng Jerusalem, merong nag-a-aspire na sumunod sa Kanya. Ang sabi sa Luke chapter 9, verse 59 to 60, then he said to another, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. Muli, napapansin nyo na pagdating sa kalooban ng Diyos, very radical ang Panginoon. Pamilya ba o Diyos? At yan ang napakagandang ipinapakita sa ating teksto. Mas pinili ng ating Panginoong Jesus ang kalooban ng Diyos kaysa kalooban ng kanyang pamilya. Hindi niya hinayaan na mapigilan kahit pa ng kanyang pamilya na yung pinapagawa sa kanya ng kanyang ama, ang pangangaral ng Ebanghelyo.
Yan ang dahilan kung bakit dumating si Jesus. At dahil yan ang dahilan kung bakit dumating si Jesus, kahit pa ang kanyang pinakamamahal na ina, mga kapatid ay hindi napigilan ang kanyang ginagawang ito sapagkat malinaw sa kanya na ito ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi nakapagtataka na maging kahit hanggang sa kamatayan sa krus, nagpasakop siya sa kalooban ng kanyang Ama. Sa kabila marahil ng tukso na kanyang kinakaharap sa krus. Sabi niya, Ama, pwede bang hindi ko nasin ang kopa ng paghihirap na to? Pero sabi niya, hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Not my will, but yours be done. At muli, yan ang inaasahan sa atin. Sa tinurong panalangin ng Panginoon, Our Father in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come. Anong kasunod? Thy will be done on earth as it is in heaven. Kumustang ang inyong buhay sa aking mga kasama namin ngayon muli sa bulwagang ito? Nais ko kayong personal na tanungin, maging sa inyo marahil na nasa online. Kumusta ang inyong buhay? Ito ba ay gumaganap ng kalooban ng Diyos? O ang inyong mga sariling kalooban ng inyong sinusunod? Gusto kong sabihin sa inyo na walang pinakamakabuluhang buhay sa mundong ito, kundi ang buhay na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Paano ko masasabing ito yung pinakamakabuluhang buhay? Yan ang malinaw na pinakita sa ating teksto. Ipinakita dito kung sino yung itinuring na pamilya ni Jesus. Ang sabi doon, at sila yung kanyang mga alagad. Sa katunayan, sinabi doon, itinuro ni Jesus. May nagsabi sa kanya, ang iyong mga ina at mga kapatid, nasa labas, gusto kong makausap. Sinong aking ina? Sinong aking mga kapatid? Sabi ni Jesus, sila. Nagsisiksikan sa bahay, marahil marami. Sila ang aking ina at aking mga kapatid. Sapagkat sila ang gumaganap. Sapagkat kung sino ang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay siyang aking kapatid na lalaki, babae at ina. Kaya ang apel ako sa inyo, sana hangarin yung ganapin ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay. Higit sa anumang kalooban, higit sa kalooban mo. Hindi kahit pa sa marahil kalooban ng iyong pamilya. Ito, kalooban ng aking tatay, ng aking nanay. Hindi ko sinasabi mong irespeto ang iyong mga magulang, kapatid. Pero higit dyan ang kalooban ng Diyos. Lalo pa marahil yung kalooban mo. At yan din ang inaasahan sa atin mga kapatid. Bilang mga tagasunod ni Jesus. Gusto kong sabihin na lalo na bilang tagasunod ni Jesus, mas inaasahan sa atin ang pagganap ng kalooban ng Diyos. Mateo 7, talatang 21, hindi lahat ang nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So mga kapatid, pagsusuri ito sa atin. Si Al Martin ay merong isang mensahe na pinamagatang What is a Biblical Christian? Ano daw yung makabibliyang Kristiyano? At isa sa mga ebidensya, medyo marami siya binigay, isa sa mga ebidensya na ipinakita niya doon ay yung masiding pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Pinakita niya doon na ang buhay pananampalataya, hindi usapin na parang hindi ka na nagkakasala, tinatawag natin perfection, hindi mangyayari yan.
sa buhay na ito, kundi kung paano daw tayo sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Pansinin niyo ang sabi niya, do you repent and believe? And if you profess to repent and believe, can you make that profession stick? Not by a life of perfection, but by a life of purposeful obedience to Jesus Christ. Yan ang sana ay makita sa atin bilang tagasunod ni Jesus at sa ating himnong aawitin bilang tugon. Maganda ang sinabi sa huling stanza, ang sabi dito, Diyos ko't Panginoon, turuan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Naway mula ngayon at magpakailanman, kaisa ng iyong mga mamamayan. Bilang tugon, awitin po natin Panginoong Jesus sa krus. Wakas po tayo sa panalangin. Padakilan namin Diyos, aming mahabaging Ama. Nagpapasalamat kami muli sa iyo sa paalala kung ano pa ang ibig sabihin ng pagsunod sa iyo at nakita namin na ito ay merong pagpili. Kuminsan nga Panginoon kami ay nalalagay sa ganitong pagkakataon at tulungan niyo kami Panginoon na tunay na piliin ka higit sa sino man. Naway hangarin namin na tunay na tulong ang iyong kaharian. Nakakita namin na kung minsan meron itong sagabal, meron itong banta, at marahil ang mas nakakalungkot pa nga doon ay kahit pa ang aming mga mahal sa buhay ay pwedeng maging banta o sagabal sa bagay na ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, na hangarin pa rin na isulong ang iyong kaharian. At salamat sa paalala na bilang iyong taga-sunod ay hangarin nga namin na ganapin ang iyong kalooban. Higit sa anumang kalooban, tunay Panginoon na kung minsan ang aming mga kalooban ang nasusunod, maging ang kalooban ng aming mga mahal sa buhay o mga taong nakapaligid sa amin. Tulungan niyo kami sa bagay na ito, Panginoon. Kinikilala namin na tunay na kami ay mahihina. Marahil kung minsan ang umiiral sa amin ay aming mga damdamin, lalo pa kung ito ay sa aming mga mahal sa buhay. Nawa higit naming sundin ang iyong kalooban sa aming mga buhay na to at kami nagsusumamo din sa aming mga mahal sa buhay, mga bisita na kasama namin ngayon na marahil hindi pa gumaganap ng iyong kalooban, mahabag ka sa kanila. Nawa nga higit sa anumang kalooban ay sundin ang iyong kalooban at iyon ay ang kilalanin ka bilang kanilang sariling Panginoon at tagapagligtas. O Panginoon, salamat muli sa iyong mga salita sa paalala nito. Tunay na pinupuri ka namin at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.